June 24 pa ang opisyal na piyesta ng Quiapo, pero tuwing panahon ng traslasyon, mistulang piyesta rin dito. Kaya sa kabila ng pagbabawal uminom para sa mga sasali sa prosesyon, may ilang sa mga ganitong handaan muna dumadaan bago sumabak sa balyahan. Bukod sa mga namimigay ng tubig, na ang ilan dinadaan sa para-paraan, may mga naghahagis din ng mga pamigay sa mga debotong nagdaraan. Kaya naman halos lahat ng mga debotong sumusunod sa andas ng Poong Itim na Nazareno, mala fiesta rin ang mood. Makakita lang ng kamera, nagsisigawan na. Viva! 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 Habang naghihintay, marami naman sa mga deboto, sa mga replika na muna naghahagis ng mga panyo para humingi ng biyaya. Pero ang traslasyon isang seryosong bagay lalo na para sa mga first responders. Sa dami ng mga nasasaktan sa taon ng prosesyon, halos bawat kanto may mga nakaabang na mga medical personnel. Gayunpaman, ang panganib na ito hindi alintana ng mga debotong ilang ulit magtatangkang sumampa sa andas. Tulad ng grupo ni Patricia. Ulit na ulit. Bakit? Para maaanin ko yung kasalanan. Marami ka ba kasalanan? Hindi may kakailang hirap ng mga debotong humihila sa andas. Sa isang punto sa bahaging ito ng Quiapo, naghiwalay sa dalawang direksyon ang dalawang taling humihila rito. Pero mabilis naman itong naitama ng mga ihos. Sa mga ganitong eksena raw, mataas ang panganib na masaktan ng mga deboto dahil sa posibilidad na sila ay mapuluputan. Pero ang tunay na pakay ng halos lahat ng narito ang makasampa at makahalik sa krus ng Poong Itim na Nazareno. Kaya naman kapag narating ito, halos ayaw nang bumitaw ng ilang deboto. Kahit mga bata, nangangahas ding makasampa, pero inaalalayan naman ng mga kapwa deboto. Dahil sa siksikan, kahit gabi na at malamig ang panahon, kakaibang init ang nararamdaman ng mga deboto. Kaya maya't maya silang binubuhusan ng malamig na tubig na ibinibigay ng mga nadadaan ng kabahayan. Sa tindi ng siksikan, ang ilang deboto umaakyat na sa bakod at dingding ng mga kabahayan para lang panandali ang makahinga. Pero oras na makadaan ang andas, balik ulit sa kasiyahan ng mga namamanata. Si Nanay Federita na matapang na sumunod sa andas kasama ang mga kalalakiang ito, pagpapatawad ang dahilan ng pagsama sa traslasyon. Nakasampa po ng barko yung anak ko tapos nag-suicide po. Iba-iba man ang dahilan, iisa ang paraan ng mga debotong ito. Ang tiisin ng hirap, makalapit lang sa andas ng Poong Itim na Nazareno at makasama sa traslasyon at kung maaari, gawin ito taon-taon.